Amen! Ngayon naman, kanina nag-praise and worship tayo ngayon. Ngayon naman is time to feed our soul, our spirit. Amen? Akala papakita na yan. Asan ba yung ano bro? So kung makita yung background. Asan ba? Ay, yun ba yan? Yung message natin for today? Ayan. Very interesting po. Very catchy yung phrase natin. Kaya excited na ako. Kaya, without much further ado, be ready! Be prepared! Fasten your seatbelt as you'll be swept from your feet, as you'll be hearing a powerful message from the Lord entitled, Living Dead. Amen. I now give the floor to the messenger of the Lord, our head pastor, Pastor Estelito Aguilar. Amen. Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Tunay nga na napakaganda po ng ginamit natin kanina po. The Church of God is moving. So wala po ako nagigitang daylan upang ito po ipigilan natin. Amen. At bago po ibigay ang message natin sa hapong ito, gusto ko lang po magbigay muli ng ipakita sa inyo ang animation po ng ating church. As I told you before, mga magulang at mga kapatid, marami na po mga kapatiran na sila po ay nagkakaloob ng mga donation nila para po sa church build, sa pagpapatayo po ng ating church. Kung lulobin po ng Panginoon, ito po ay magsisimula po by this year. Most likely mga June. And this church will worth around 7 to 8 million. At alam ko po, ang pera na yan ay nasa ating kamay na. And God already provided to us. Po, if you have faith, kung wala kayong faith, bahala kayo. But I have faith na ito po ay pinagkaloob na ng Panginoon. Amen po ba? O, dito po, kung wala kang faith, bahala ka sa buhay mo. But I have faith, ang 8 million na yan ay binigay na po ng Panginoon. Hindi po, ang kapatid, hindi po biro-biro ito. Hindi po biro-biro ang gawain ng Panginoon. It is a vision na binigay po ng Panginoon sa kanyang mga manggagawa. It is a vision, kaya hindi po natin pwedeng paglaruan ng salita ng Panginoon. Once na pinaglaruan po natin ang salita ng Diyos, mayroong pagkakaroon po ng malaking consequences sa buhay mo. Hindi lang sa buhay mo, but kundi sa mga mahal sa buhay mo, mga kapatid. Ito po ang aking babala. Huwag po nating pagtawanan ang vision na binigay po ng Panginoon. Kung hindi ka maniniwala, bahala ka sa buhay mo. But I believe, ang amount na 8 million na yan, binigay na po ng Panginoon. At yan po ay nakita po natin. Ang worth ng lote, mga magulang at mga kapatid, it worth 2.6. But, ano pong nangyari? Sabi nga ng kapatid natin kanina, may nagira ba? May problema pa? Wala po. Binigay po ng Panginoon. On time. Yan po ang Diyos na pinapangaral po ng Great Commission Ministry. Yan po ang tunay na Diyos na nag-iisa na nasa langit. Yan po ang tunay na Diyos. Walang ibang Diyos maliban po ang ating Panginoong Yesu Cristo. Yan po ang nagpo-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. So ito po yung animation ng ating church bago po simulan ang ating message sa umagang ito. Dito po natin tatayo sa lugar na ito. Tingnan po natin.
rin po, Panginoon, yan po ang church na binigay po ng Panginoon sa atin. Amen. Lakpan po natin ang Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, tunay nga ang church ng Panginoon ay patuloy po. The church of God is moving. Amen. Kaya wala po akong makikitang ito'y pigilan ni naman. And it will come to pass, ang salita ng Panginoon ay hindi nagbabago. It will happen. Heaven and earth will pass away. Sabi ng Panginoon, but my words will never pass away. And yan po ay kinlaim na po namin. Kinlaim na po namin. Within 2 years' time, ang church na yan, mga kapatid, ay dagsahan po ng mga tao. At dito nila hanapin ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa magitan po ng church na yan, brothers and sisters, magmanganak po ng iba't ibang church sa buong Pilipinas. Hindi lang po sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bansa ng mundong ito. Kaya sa mga panahon na ito, mga magulang at mga kapatid, patuloy po na kumikilos ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak na patuloy na sumusuport. Alam po ng Panginoon ang lahat ng mga tao na sumusuporta po sa gawain na ito. Alam ng Panginoon, and I believe, alam natin lahat, and because of this, we are being blessed by God. Hindi po tayo pinabayaan. Tama po yung sinabi ng Biblia. Sabi po sa Book of Psalm, wala pong nakitang anak ng Diyos na naging ampas lupa. Kaya kapag ikaw ay dumaranas ng mga paghihirap, brothers and sisters, mag-isip-isip ka na. Kapag ikaw ay puro problema dumarating sa iyo, mag-isip-isip ka na. Ikaw ba anak ng Diyos? Kaya totoo po ang Biblia, mga kapatid, imagine ang ating Diyos, siya ang pinakamayaman. Bakit ikaw ay naghihirap, brothers and sisters? So meron pong problema. And that problem, we have to settle this afternoon upang hindi po tayo mapabilang sa mga tinatawag na the living dead. Amen. The living dead, brothers and sisters, kung titignan po natin ang takbo ng panahon ngayon, marami pong mga churches na patay. Marami pong mga churches na patay, mga magulang at mga kapatid, sapagkat hindi pa po nila nasumpungan ang tunay na Diyos na kanilang pinapangaral. Hindi pa nila nakakausap ang tunay na Diyos na kanilang pinapangaral sa mundong ito. Kaya sila po, mga kapatid, tingnan po natin ang kanilang mga church. Sila po ay kabilang sa tinatawag na living dead. Sila ay buhay, but spiritually, they are dead in the sight of God. Amen. Kaya mga magulang at mga kapatid, i-claim na po natin. Ang labanan po dito ay pananampalataya. Faith. Ito po ang labanan dito. Mga magulang at mga kapatid, last year, ang dami pong mga messages na napakaganda na narinig ninyo. Yan po ay pinabot ng Panginoon sa ating lahat. Again, sa pagsimula pa lang po ng taon na ito, 2013, ang dami pong mga messages na binigay ang Panginoon sa atin. Coincidence ba na nagkatugma-tugma ang mga message na ito? Hindi po. But it is a plan of God. Plano po ng Panginoon, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na tayo po'y mapaama. Kaya sa pagitan po ng kanyang mga messages, ito po ay patuloy na pinapayag po ng Panginoon sa kanyang mga lingkod na ipaabot sa inyong lahat. Napakinggan po natin. Buksan ang ating pandinig. Brothers and sisters, kapag hindi tayo nagkakaroon ng transformation sa buhay po natin bilang Kristiyano, it means to say may problema po sa buhay po natin. So yan po ang ating saliksikin, mga magulang at mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay matalas. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kapag tinamaan ka, you have to accept it. Matalim ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya kung nasasaktan ka sa messages, brothers and sisters,
Later on, hindi ka na magpapakita sa church. Diyan lang, kalalim o kababaw ang iyong pananampalataya. But if you will going to face the consequences, brothers and sisters, in the end, ikaw ay isa sa mga victorious Christian. And this afternoon, mga magulang at mga kapatid, the message is for us. Ito po'y babala ng Panginoon. Hindi lang po sa church na ito, but sa lahat ng mga tunay na church na patuloy na nagpapayag ng salita ng Panginoon o ng Ebanghelyo ng Diyos sa mundong ito. Not only to all one God-believer churches, but as well as sa mga iba't ibang mga doktrina na nakikita po natin sa mundong ito. Ito po isang babala, mga magulang at mga kapatid. Kung paano po binigay ng Panginoon for the past so many years until now, ito po ang message ng Panginoon sa ating lahat. At bago po simulan ang message na ito, let's all arise at tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos na banal, patuloy ka po namin pinapasalamatan sa lahat ng oras sa aming buhay, Panginoon. Patuloy ka po namin pinupuri at pinapasalamatan sa lahat ng mabubuting bagay na ginagawa mo po sa amin at maging ang mga pagsubok, amang Diyos. Salamat po sa apong ito, amang Diyos. Gabayan mo po ako upang maipayag ko po na may katapatan ang message na pinagkaloob mo po sa amin sa apong ito. And we acknowledge, amang Diyos, ang iyong kapangyarihan ay nasa aming kalagitnaan sa apong ito. Amang Diyos, dakila ka. Dapat ka lang sambahin sa Espiritu at katotohanan sapagkat ikaw ang aming tunay na Diyos na buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. In the book of Revelation, chapter 3, verse 1, ayon po sa nasusulat, at sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo. Ito po ay yung mga paayag. Ayon po sa nasusulat in the book of John na pinapayag po hindi lang sa mga tao noon but as well as sa henerasyon na ito. Isa pong babala, mga magulang at mga kapatid, para sa ating lahat. Sapagkat alam ng Diyos kung ano po ang mangyayari at mangyayari sa mga darating na panahon. Ang sabi po dito, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Na may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 between. Ito po yung kanyang mga pastor o kanyang mga tagapayag. Ano po ang payag na ito? Ang sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Ang message na ito ay pinaabot po ng Panginoon sa iglesia ng Sardis. Ang sabi ng Panginoon, alam ko, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Mga magulang at mga kapatid, ang Diyos ay nakikita ang bawat ginagawa po natin. Amen. Ang Diyos, alam niya lahat, ang bawat iniisip natin, ang bawat kinikilos po natin. Wala po tayong maitatago sa Panginoon. Brothers and sisters. Amen. He never condemn your works kung ikaw ay nagkakasala ka, brothers and sisters. But God is telling us that He knows everything we are doing. Alam ng Diyos. Kaya mga magulang at mga kapatid, bilang alipin ng Panginoon, o bilang manggagawa ng Panginoon, o bilang mananampalataya, brothers and sisters, wala po akong nakikitang dahilan upang tayo patuloy na magbalik loob sa mga bagay na pinanggalingan po natin. Sapagkat wala po tayong pwedeng itago sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, nalalaman ko ang iyong mga gawa.
Amen. Ayagman o lihim, brothers and sisters, ay ipagsusulit po natin ayon po sa nasusulat. Amen. Kaya kapag ikaw ay lumalabag sa mga palatuntunin ng Diyos o sa mga lituntunin ng Panginoon, matigas na lang yung ulo at matapang ka. At maliwanag po, ang sabi ng Panginoon, alam niya ang bawat kinikilos po natin. So nakikita po natin sa mga panahon na ito, mga magulang at mga kapatid, marami pong mga iglesia sa mga panahon na ito. These churches operate under the power of the will of man. Amen. Naniniwala po ba kayo dyan? Marami pong mga churches, kaya po tumatakbo ito at nag-ooperate because dahil sa kalooban ng tao at hindi kalooban ng Diyos. Amen. Yan po ang nangyayari sa mga panahon na ito. Purihin po ang Panginoon, mga magulang at mga kapatid. Ang maliit na church na ito, it's being operated by the power of the Spirit of God. Hindi po will ng tao ang nagpapatakbo sa church na ito, kundi mismo ang Panginoon na tumawag sa ating lahat. Kaya kapag wala ang presence ng Panginoon sa church na ito, lahat ng mga proyekto po natin ay hindi po mangyayari. At nakita po ninyo, last year, mga magulang at mga kapatid, kung paano po gumawa ng miracle ang Panginoon. Amen. Imagine ang vision na ito na binigay ng Panginoon, brothers and sisters. Kung ito pong vision na ito ay aka-aka lang o gawa-gawa lang ng tao, God will never provide 2.6 million sa iglesyang ito. At ang pera na yan, brothers and sisters, ay pinagkaloob na ng Diyos sa inyong lahat. Amen. Kaya walang imposible sa Diyos, mga magulang at mga kapatid, sapagkat we are not belong to a dead church. Hindi po patay ang church na ito. Kung sinasabi mong patay ang church na ito, isa ka na sa mga patay. But the church is still moving. Amen. Ang church ay patuloy po na kumikilos. So we must not operate through man's wisdom, mga magulang at mga kapatid, but from the wisdom of God. Tandaan po natin yan. Kaya ang church ng Panginoon, mga magulang at mga kapatid, ay very sensitive. Amen. Hindi po biro-biro ito. And we are here this afternoon, brothers and sisters, because you need something to God. Alam ko, hindi ka lang naparito sa ibang bagay, but kundi mayroong kang nais na ipaabot sa Panginoon. Alam ko, hindi ka lang dumating ngayon sa apang ito upang tingnan lang kung anong nangyayari sa bawat sulok, sa apat na sulok ng kwartong ito. But you need something from God. You need some miracle from God. But mga magulang at mga kapatid, ang gusto ko pong ipaabot sa inyo sa hapong ito, there is a condition. May condition po yan upang ipagkaloob ng Panginoon ang ating ninanais. Amen. Kaya kapag ang church ay nag-operate sa power ng Panginoon, to His or Spirit, brothers and sisters, everything there will be a success and fulfillment. Lahat ay may pagbabago, mga magulang at mga kapatid. And there will be a glory and power and life in the church of God. Amen. Instead of deadness and ineffectiveness. Kaya ang sabi ng Panginoon, I know thy works. Alam ko, nalalaman ko ang iyong mga ginagawa. Ba't ang nakakalungkot, mga magulang at mga kapatid, sa panahon na ito, ang bawat churches, ang daming mga activities. Amen. These activities are not spiritual in nature. Amen.
Meron silang mga magagandang gawain, meron silang magandang praise and worship team, meron silang magagandang mga ministry, brothers and sisters. But kung titingnan po natin sila po ay parang mga plastic. Amen. Katulad ng plastic na ito, brothers and sisters, kahit na diligin mo ng diligin ito, walang buhay. Amen. Ganun po yung mga ibang churches ngayon. There is no life. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay may pangalang, ikaw ay nabubuhay. Amen. May pangalan ng church na ito, kilala ang church na ito. Alive na alive ang kanilang gawain. Alive na alive, brothers and sisters. Sa loob ng kanilang church, wala silang pinag-uusapan kundi ang Panginoon. Wala silang pinag-uusapan kundi ang pagtulong nila sa ibang mga miyembro, sa mga ibang tao. But ang sabi ng Panginoon, at ikaw ay patay. Amen. Marami pong church na ganon. Nakikita mo, napakagandang kanilang mga churches. Kompleto po sila. Meron silang mga service. Meron silang mga sakyan. Kompleto, brothers and sisters. Ang mga ministro nila, hindi sila tatayo. Kung wala, hindi po sila nakakot. Hindi sila nakabihis. Hindi sila tatayo kung hindi sila punong-puno ng alahas sa kanilang mga kamay. But ang sabi ng Panginoon, at ikaw ay patay. Amen. Ito pong nangyayari, brothers and sisters. Kaya, ang mundong ito ay punong-puno po ng fake. Amen. Amen. Kaya marami pong mga churches ngayon ay katulad na katulad. Ito pong sinasabi sa Church of Sardis. Sila ay parang mga animals naka-display sa mga museum. Amen. Para silang buhay, mga kapatid. But if you will look at them closely, anong makikita mo? Patay po sila. Ganun po ang mga churches na nakikita po natin sa mga panahon na ito. Amen. Next verse. Magpuyat ka, ang sabi ng Panginoon. Magpuyat ka. Amen. So ito po ang nakalunos-lunos na sitwasyon ng iglesia doon sa Sardis. Amen. They are in a bad shape. Although very alive ang kanilang mga gawain, mga magulang at mga kapatid, but it is something to know that sila po ay dead church. Amen. Kung titingnan mo, para silang may pag-asa. Parang kilalang-kilala nilang Diyos. Amen. But ang sabi ng Panginoon, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira. Amen. Sabi ng Panginoon, gumising ka. Wake up. Ito din po ang panawagan ng Diyos sa atin ngayon. Gumising po tayo. Magpuyat po tayo, brothers and sisters. Be watchful, ang sabi ng Panginoon. Maging aware po tayo. Maging sensitive po tayo. Ang bawat salita na naririnig ninyo sa pulpitong ito, brothers and sisters, dapat lang ipasok sa puso mo. At huwag ipawalang bahala, brothers and sisters. Hindi po tayo narito para makisosyalan. Hindi po tayo naparito para lang tingnan mo yung mga nililigawan mo. Pagkipagkita ka, brothers and sisters. That is the work of the devil. Kaya marami pong mga dead church ngayon. If you are, kung ikaw ay kabilang sa mga binabanggit na ito, brothers and sisters, mag-ingat-ingat ka. Or else, someday, hindi sa langit ang patutungin mo, kundi diretso ka sa impyerno. Kaya paulit-ulit na sinasabi ko, mga magulang at mga kapatid, ang ganitong mga gawain, hindi po biro-biro. We have to be serious sa ating buhay, mga magulang at mga kapatid. Sapagkat, kukunti na lang po ang oras. Kukunti na lang ang oras, mga magulang at mga kapatid. Time is running short.
Ang Diyos ay malapit nang dumating, brothers and sisters. Kung way back 50 years ago, sinasabi ng mga preachers, Christ is coming soon. At sa panahon na ito, brothers and sisters, sa taon na ito, mas malapit na dumating ang ating Panginoon. Kaya it is time to change. It is time to wake up. Amen. Huwag po tayong umasa doon sa mga nakalipas. Ating gawin ang nararapat sa mga darating na mga araw. Ngayon, ito po ay panahon ng kaligtasan at hindi bukas. Amen. Kaya, the victories of yesterday, tandaan po ninyo mga magulang, are not sufficient for this day. Amen. Kung umaasa po tayo sa nakalipas na mga panahon na tayo pinagpala ng Panginoon, kalimutan na po natin yan. And we must face ang mga araw na darating. Harapin po natin, mga magulang at mga kapatid. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon, magpuyat ka, pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Amen. So, death is knocking at your door, brothers and sisters. Dapat magkaroon po tayo ng revival. I-revive po natin yung mga bagay na natitira sa ating buhay, mga magulang at mga kapatid. Kung marami pa po tayong mga bagay na hindi nagagawa, we have to do it now. Gawin na po natin ngayon, brothers and sisters. Amen. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, wala akong nasumpungan iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Amen. For I have not found thy works perfect before God. Ang sabi po ng salita ng Panginoon. It means to say, ang lahat ng ginagawa po natin, tandaan mo, until now, incomplete pa yan, hindi pa sapat yan. Amen. Huwag kang magpadala, brothers and sisters, dahil tayo po ay nakakapag-lead kasama sa ministry ng Panginoon. Tandaan ko po, sasabihin ko po sa inyo, mga magulang at mga kapatid, hindi pa sapat ang ginagawa natin na yan. Marami pang kulang. Maging sa aming mga pangangaral, mga magulang at mga kapatid, hindi pa po sapat ang ginagawa po namin. Marami pa pong kulang. What more? Isipin mo na lang, ikaw ay wala pang nagagawa para sa Panginoon. Kung darating ang judgment, tatanungin ka ng Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa mundong ito, ano kaya ang may sasagot natin sa Diyos? Nakakalungkot, mga magulang at mga kapatid, wala tayong may sasagot. Amen. Huwag po kayong malungkot, brothers and sisters. Sermon po ito, sermon. Magalak po tayo. Magalak ka, brothers and sisters, sapagkat sa munting church na ito, nararamdaman mo ang pagbabago sa buhay mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos. Nakarating ka dito sa hapong ito, brothers and sisters, sapagkat may plano ang Panginoon sa iyo. Na-invite ka ng mga kaibigan mo sapagkat may plano ang Panginoon sa iyo. Una sa lahat, mahal ka ng Diyos. Ayaw ka na ikaw ay mapahamak. Kaya wala po tayong dapat ipagmalaki, brothers and sisters. Kaya ang sabi ng Panginoon, for I have not found thy works perfect before God. Wala ka pang ginawang perfecto sa harapan ng Diyos. It means your works are incomplete. And your works still cannot reach heaven. Totoo po yan. Amen. Kaya wag mong ipagmalaki na 20 years ka nang naglilingkod at nagpapagamit sa Panginoon, brothers and sisters. Hindi po yan ang sukatan. Ang sukatan, brothers and sisters, ang sukatan ay nandito po sa puso po natin. Ang pagbabago ng puso po natin. Yan ang sukatan upang tayo po ay makarating sa langit. Yan ang sukatan, mga magulang at mga kapatid. Amen. Kahit ang mga churches na ito, makikita natin, sila ay mas very live sa kanilang pagpupuri sa Panginoon. But still, the thing that they are doing still cannot reach heaven.
They are accomplishing nothing. Wala silang nagagawa, brothers and sisters. At walang eternal value ang kanilang ginagawa. Amen. Kailan ba natin sinyaran ang ating mga magulang? Kailan pa natin kinausap ang ating mga magulang at pinaliwanagan na sila'y walang kaligtasan kung sila'y patuloy na naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan? Kailan ba natin pinarating sa kanila yan? Brothers and sisters. Kailan ba natin sinyer ang ating mga patutuo sa mga ibang tao? Kailan pa natin ipinarating sa kanila ang patutuo kung paano tayo binago ng Panginoon? Kaya ang sabi ng Diyos, gumising tayo, brothers and sisters. Kaya ano pong nakikita natin ngayon? Marami pong mga dead church. Walang pagbabago. Maraming mga dead works, my brothers and sisters. Walang pagbabago. Amen. Next verse. Ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo nga kung paanong inyong tinanggap at narinig. Amen. Remember, brothers and sisters, ano yung mga message na narinig mo last year? Ano yung mga messages na narinig mo dito way back 2 years ago? Way back since you entered this room. Ano yung mga messages? Yan ang pinapaalala ng Panginoon. Ano yung mga tinanggap mo at narinig? Ang sabi ng Panginoon, at ito'y tuparin mo. Tinutupad po ba natin ito? Tinutupad po ba ng tao ang mga pangaral na ito? Ang mga ebanghelyo na ito? Tinutupad ba ng tao? Nasaan sila, brothers and sisters? Nasaan sila? Kapag ayaw mong magatin, walang makakapilit sa'yo. Yan ang sistema na nangyayari po, mga magulang at mga kapatid. Kapag ayaw mo. Kapag sinabi mo, by next week na lang, at saka ako magatin, walang makakapagpilit sa'yo. Kaya sera, whatever will be, will be. Yan ang sistema ng mga ibang tao, mga magulang at mga kapatid. Kaya ang church nagiging dead dahil sa gawa po ng mga ibang tao. Amen. At magsisi ka, brothers and sisters. Kailan ka ba nagsisi? Kung may pagsisisi ang tao, brothers and sisters, nandun po yung pagbabago. Pag nagsisi ang tao, brothers and sisters, nandun yung pagpapala ng Panginoon. Totoo po yan. Inseparable po yan, brothers and sisters. Kapag ikaw ay tunay na nagsisi, at yung dati mong nature ay nawala po yan, brothers and sisters, 100% God will going to bless you. 100% God will guide you every day. Totoo po yan, brothers and sisters. Bakit hindi ka pinagpapala? Lagi kang nasa pangangailangan. Lagi kang bitin sa financial, brothers and sisters. Why? Sapagkat walang pagsisisi kang ginagawa. Yan ang problema. Yan ang hindi natin nakikita. Ang sinasabi lang natin, nakapag-attend naman ako. No, you cannot please God sa mga ganong mga sistema, brothers and sisters. Ang gustong makita ng Panginoon, yung tunay na pagsisisi. Kaya kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, ang sabi ng Panginoon. Why? Binibigyan na tayo ng babala ng Panginoon. Magpuyat ka, magbantay ka. Sapagkat pag dumating ako, para ako isang magnanakaw. Amen. Ganyan din po ang kamatayan. Brothers and sisters, it will come anytime. Huwag mo sabihin na malakas ka ngayon. Huwag mo sabihin na magandang presyon mo ngayon, brothers and sisters. Later on,
wala ka nang alam, kundi iuwi ka, nakakaun ka, brothers and sisters. Kaya it is time to seek God. Amen. At hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Amen. Hindi mo malalaman, brothers and sisters. Amen. Mga magulang at mga kapatid, magiging posible na tayo po'y maging busy sa mga bagay para sa Panginoon. And yet, you are doing nothing to God. Amen. Kahit ipakita mo na busy-busy ka sa gawain ng Panginoon, and yet, if you are not doing nothing to God, it is nothing. Amen. Amen. Naunawaan po ba natin? Kahit mag-attend ka ng mag-attend sa church ng Panginoon, kahit bawat ministry ay nandiyan ka, kung wala kang ginagawa para sa Panginoon, ay walang kwenta ang ginagawa mo. Amen. Kailan mo ba ginawa na nag-support ka sa gawain ng Diyos? Katulad ngayon, may proyekto, may vision ng church. So, we have to do something for God to accomplish this vision, brothers and sisters. Amen. Kaya, unless ang mga gawa ay kompleto, brothers and sisters, ay hindi kompleto ang lahat ng ating ginagawa, brothers and sisters, we will never reach heaven. Amen. Amen. Ano-ano ang mga kadahilanan kung bakit maraming mga living dead church sa mundong ito? Amen. Nananatili silang solemn. Nakakita na po ba kayong mga ibang mga churches sa ating bansa? If you enter their church, brothers and sisters, you cannot feel anything. Amen. Alam po ninyo, merong isang pastor, inassign sa isang church. Inassign sa isang church. At nung dumating po ang pastor na ito sa church na ito, kinausap niya yung assistant pastor doon. Ang sabi, gusto kong makita ang accomplishment ng churches na ito. At pinakita po nitong assistant pastor ang bilang ng kanyang mga miyembro at ang accomplishment nito nandun po sa listahan. But isang bagay ang nag-agaw ng pansin dito po sa bagong pastor. Sa dami-dami ng mga miyembro, lagi niyang nakikita yung letter SD. SD. Ang sabi nitong pastor, kapatid, anong ibig sabihin ba? Alos merong nakalagay na SD sa dulo ang mga miyembro na yan. Binulungan siya ng assistant pastor. Ang ibig sabihin po ng SD na yan ay spiritually dead. Spiritually dead. Mabuti hindi natin ginagawa dito yan. Amen. Ngayon, kung gusto ninyo na gawin ko, pwede. Nasa inyo yan. But, ayaw ko. Amen. Amen. So, ano-ano po yung mga bagay kung bakit nagkakaroon po tayo ng dead church? In the book of Romans, chapter 8, verse 13, sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, simple lang po yan. Kapag daw tayo nabubuhay sa laman,
ay mga mamatay kayo. Kaya siguro naisulat ng pastor yan, alo sa kanyang mga miyembro ay nabubuhay sa laman. Kaya linagay niya yung SD na initial, they are spiritually dead. Datapwat kung sa magitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Amen. Totoo po yan. Kaya kung tayo po ay spirit-filled, it means to say, nakukonta natin yung mga gawa ng laman. Nakukuha po ba ninyo? Amen. Halimbawa, kung nag-share ka lagi ng Word of God sa Facebook, good. Kung alam mo yung pinopost mo. Kung ikaw mismo ay alam mo, but kung hindi mo alam, wala ring epekto. Amen. So, you will live in the Spirit, but kung ikaw ay nabubuhay sa laman, brothers and sisters, wala kang matututuhan. Amen. So, magiging spiritually dead ka. Yung relationship mo sa Panginoon, wala na. Tapos na, brothers and sisters. Patay na. You cannot even pray. Wala na. Spiritually dead. Wala ka ng relasyon sa Panginoon. Gusto po ba natin yan? Alam ko, hindi po natin na magugustuhan yung mga bagay na yan. As long as you will live in the Spirit of God, brothers and sisters, you cannot share the Word of God. Amen. Kaya yan po ang mga dahilan. Karamihan po sa mga tao na bumubuo ng mga iglesia na ito, sila po yung nabubuhay sa lamang. Ang pagpatakbo nila sa kanilang mga churches, it is by the will of man instead of the will of God. Yan po ang problema. Ano po ang mga gawa ng laman? At yan po alam po natin, ayon po sa nasusulat. Amen. Alam natin kung ano ang gawa ng laman. And I hope this afternoon, mga magulang at mga kapatid, tayo na narito ay wala na po sa mga gawang ito. Ano po ang nasusulat sa aklat ng Galatia? Ang sabi po dito sa Galatians chapter 5 from verses 19 to 21. At ayag ang mga gawa ng laman. Tandaan po ninyo, ang gawa ng laman kailanman ay hindi po natin pwedeng itatago. Itago. Yan po ay parang bagong yan. Kahit takpan mo ng takpan yan. Darating ang oras, brothers and sisters, sisingaw at sisingaw yan. Kaya wala po tayong maitatago sa Panginoon. Huwag ninyong sabihin, hindi naman alam ni Pastor to, hindi naman nakikita ni Pastor. Patandaan po ninyo, may makakarating kay Pastor. Kaya wala po tayong maitatago, brothers and sisters. Wala po tayong maililihim, tandaan po ninyo. Tayong lahat, we are being exposed. Ang Diyos ay nakikita niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang inyong mga ginagawa. Maliit man o malaki. Ipagsusulit po natin yan, brothers and sisters. Kaya maging maingat na po tayo. Maging maingat na po tayo, brothers and sisters. At tayag ang mga gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito. Pakikiapid. Amen. Pakikiapid. Amen. Yan po ang adultery. Karumihan. Kalibugan. Amen. Next. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito po, wag po nating misinterpret ito. Pinaliwanag ko po nung isang last Tuesday po ito. Ano po? Kaya tayo kapag naririnig natin yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, lagi natin iniisip yung mga ribulto na yan. Hindi po, yun po yung mga bisyo, brothers and sisters. Kapag may bisyo ka, hindi mo nalalabanan yan. Yan po, it is a part of worshiping idols. Yan ang pinaka-Diyos mo. Yung paninigarilyo mo, brothers and sisters. Kapag wala na, gumising ka ng ating gabi at nakita mo na wala ka ng sigarilyo, mapipilitan ka na maghanap ng cold store hanggang sa ikaw ay makarating doon sa pinakadulo ng Eid. Maglalakad ka na maghanap ka lang ng sigarilyo. Totoo po yan, brothers and sisters, sapagkat naranasan ko po yan eh. Minsan, nung hindi pa ako tinawag ng Panginoon,
12 o'clock, 1 o'clock, early morning, brothers and sisters, ang lakas pa ng ulan. Gusto kong manigarilyo. Inikot ko yung sok sa muwarak na yan. Mabuti may nakita ako na isang maliit na tindahan. Ano po? Sabi ko, still open? No, I'm just opening right now. Amen. Totoo po yan, brothers and sisters. Amen. Amen. Pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, yan po ay mga bagay. Kaya nagkakaroon ng dead church. Mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakakampi, yan po ay mga division, mga idwaan, pananampalataya. Amen. Yan po. Kaya nagkakaroon po tayo ng dead church, brothers and sisters, dahil sa mga bagay na yan. Amen. Next. Mga kapanag-ilian, mga paglalasing, yan po ay may mahilig sa mga alak, mga kalayawan, at ang mga katulad nito ay tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo. Ang sabi po ng Panginoon, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Kaya tayo, kapag gumawa po tayo ng kasalanan, pwede ko naman gawin ito bukas. Mabait naman ang Panginoon. Pagpatawad naman ng Diyos. Brothers and sisters, may kabagsikan ng Diyos. Sabihin ko po sa inyo. Huwag natin sabihin, magpakasawa na ako bukas. Tsaka na ako magsisi. May panahon pa naman. Brothers and sisters, tandaan mo, hindi mo hawak ang buhay mo. Amen. Huwag na huwag po nating i-challenge ang Panginoon. Tandaan po natin yan, mga magulang at mga kapatid. Kapag ginagawa mo yan, there is a consequences will coming soon. Kaya maging maingat po tayo, mga magulang at mga kapatid. Amen. Kaya kapag ikaw ay involved sa mga bagay na ito, tandaan mo, brothers and sisters, you are one and you are belong to the living dead. Amen. In the book of James, chapter 2 from verses 14 to 18, anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Amen. Tayo po, kadalasan, bukang bibig na po natin na meron tayong pananampalataya sa Diyos. Amen. At ito po ang hindi natin naiintindihan kadalasan. Ang alam natin, dahil meron po tayong faith sa Panginoon, ang iniisip natin, ang Diyos ay nalulugod na sa atin. But still, hindi po yan ang reason, mga magulang at mga kapatid. Without that it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works, can faith save him? Next verse. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y magpainit at magpakabusog. At gayon man, hindi ninyo'y binibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabangan dito? Amen. Anong magiging pakikinabangan dito? Kung may faith tayo, brothers and sisters, alam mo na may nangangailangan, sinasabi mo na ganito-ganito at hindi mo naman tinutulungan, yan ba'y pananampalataya? Hindi po. Kaya maliwanag po na sinabi po ni Apostle James, again in next verse, ang sabi niya, dinugtong niya, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Amen. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay.
Kaya kung may pananampalataya po tayo, brothers and sisters, at may gawa, hindi po tayo kikilalanin na patay na iglesia. Hindi po tayo dead church because through our faith, pinapakita po natin sa pagitan ng ating mga gawa. Ganito po ang nangyari sa iglesia, sa church ng Sardis. Amen. They have faith, brothers and sisters. They have faith. But nakita po ng Panginoon, hindi po sapat yung kanilang ginagawa. Kaya ang Panginoon, sabi niya, kayo'y mga patay. Amen. In last verse, o sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang iwalay sa mga gawa at ako'y sa pamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Nakukuha po ba ninyo? Naintindihan po ba natin, mga magulang at mga kapatid? Ang gustong ipakita po dito, mga kapatid, kung may pananampalataya ka, dapat ipakita mo sa pamagitan ng iyong mga gawa. Amen. Maliwanag po yan. If you love the church of God, mga magulang at mga kapatid, ipakita mo sa pamagitan ng iyong mga gawa. Hindi lang yung nakaupo po tayo dyan, pagkatapos ng worship service, maggalisan na tayo, babalik na naman tayo sa Biyernes, ano po nagagawa po natin? And that is not faith, brothers and sisters. That is not faith. If you have faith in God, ipakita po natin ito sa pamagitan po ng ating mga gawa. Kaya, faith without works is dead. Yan po ang dahilan, mga magulang at mga kapatid. Kaya nagkakaroon po na tinatawag na the living dead. Amen. Nagsisimba ka, araw-araw. Active ka sa gawain ng Panginoon. But in reality, wala kang spiritual. So, ang tawag sa atin, the living dead. Amen. Ganon din po sa mga churches. Amen. Puro activities na lang ang kanilang mga ginagawa. Puro activities. Kulang na kulang para sa Panginoon. Amen. Again, in the book of James chapter 2, from verses 20 to 24, datapat ibig mo bagang maalaman, o taong walang kabuluhan, ng pananampalatayang walang manggawa ay bahog. Amen. Faith without works is dead. Amen. Faith without works is dead. If you have faith right now, brothers and sisters, that God will bless you, ipakita mo sa gawa. Amen. Ipakita mo sa gawa. Kaya kung di ka nagkakaanak, purihin ang Panginoon, ang isang kapatiran natin dito, ilang months na lang, Brother Art, magkakaroon ka na ng Gideon. Amen. Mula nung in-announce ko, if you have faith sa lahat ng mga hindi nanganganak, lampas na sa panahon, ang gawin niyo, bumili na kayo ng mga crib, mga lampen, mga daddy, lahat. Bilhin mo na yan. Pakita mo. Ito po, nasa Pilipinas ako, tinawagan ako ng kapatid, Pastor, meron na po. Praise God. And that is faith. It works, brothers and sisters. Amen. Ngayon, kapag ginagawa mo naman yung sinasabi ko at hindi meron pang ibang kulang. At yan, ikaw lang nakakaalam. Meron pang kulang. Amen. Kaya maging sensitive po tayo, brothers and sisters. Hindi po kaya bumili ka na ng ngayon, baby crib, bumili ka na ng kung ano-ano para sa baby at bakit wala, magtanong ka sa sarili mo. Ikaw lang makakapagsabi niyan. But, if you have faith in God, na may gawa, brothers and sisters, it will come to pass. Amen. Next verse. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa dahil sa kanya ay inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Next. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at
at sa magitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Amen. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Ganyan po si Abraham. Kaya siya po ay tinawag na, anong tinawag ng Panginoon sa kanya? The father of all nations? Tingnan natin kung anong nangyari. In verse 23, at natupad ang kasulatan na nagsasabi at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Amen. He was called a friend of God. Why? Sapagkat nung sinabi niya, Abraham, i-offer mo sa akin si Abraham. Hindi nagreklamo siya, brothers and sisters. Hindi katulad ng ibang tao. But when he was called to sacrifice Isaac, brothers and sisters, gumising pa ng maaga yan. Gumising pa siya ng maaga, brothers and sisters. Hindi katulad ng tao, ay, gawin ko naman. Inaantok pa ako. Ang dami natin sinasabi. Di ba? Ganyan ang tao. But, si Abraham, brothers and sisters, ang sabi dito, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. So, next. Nakikita ninyo, at sa pamagitan ng mga gaway, inaring ganap ang tao, at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. So, we are justified not only by faith, but by works. Kaya mga magulang at mga kapatid, kung tayo po ay gusto nating mag-move on ang church ng Panginoon, ay maging kabilang po tayo dito, dapat ipakita po natin ang genuine love. Amen. Hindi lang yung daldal dito, daldal doon. Dapat, mga kapatid, ito po ay may kalakip na gawa. Tandaan po ninyo, mga magulang at mga kapatid, without Calvary, kung hindi po namatay ang Diyos, kundi niya inoffer ang kanyang sarili doon sa bundok ng Kalbaryo, brothers and sisters, we are nothing. Ang John 3:16, walang kwenta kung hindi ginanap ng Panginoon ang kanyang sakripisyo para sa atin. Anong sabi ng John 3:16? For love so God the world, that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Brothers and sisters, kaya kung wala ang tunay na pag-ibig ng Diyos, brothers and sisters, ang mga bagay na ito ay walang kabuluhan. Amen. Marami pong mga tao, sila'y nagsasalita lamang, mga kapatid, but wala silang pag-ibig. Kaya tama po ang sinabi ni John in the first John chapter 3 verse 18, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Amen. Kaya, if we will live in truth, brothers and sisters, tandaan po ninyo, hindi po tayo mapabilang sa mga dead church na yan, na katulad po ng Sardis. Amen. Kaya mga kapatid, panahon na po upang tayo po'y gumising. Upang tayo po'y gumising sa katotohanan. Panahon na po, brothers and sisters. Kung natatamaan ka sa salita ng Panginoon, let's accept it, tanggapin po natin yan. As long as nagre-resist ka, brothers and sisters, tandaan mo, kailanman, hindi ka magkakaroon ng growth sa buhay mo. We have to accept the truth, and the truth will set us free. Kaya ang sabi po sa Book of Ephesians, in next verse, kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbaong ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo.
Amen. Gumising po tayo, brothers and sisters. If we will going to wake up, mga magulang at mga kapatid, Christ shall give the light. Liliwanagin po ang isip natin ng Panginoon. Amen. At bakit hindi nagiging maliwanag sa iyo ang lahat? At bakit ang message na ito, kung walang impact sa iyo, brothers and sisters, it means to say, sa oras na ito, ikaw ay natutulog. Hindi mo napapakinggan ang message ng Panginoon. And remember, without Jesus in our life, ang buhay na ito ay walang kabuluhan. It is useless. Kapag wala sa iyo ang Diyos, ang buhay mo ngayon, brothers and sisters, ay useless. Ikaw ay kasama sa mga patay na church na yan. Kabilang sa mga buo-buo ng patay na church. Kaya ang sabi ng Panginoon, dito po tayo magwawakas. In the book of John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, ang sabi ng Panginoon. Kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Amen. At bakit hindi tayo nagbubunga ng marami? Why? Sapagkat hindi tayo kabilang sa sanga. Amen. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y iwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. For without me, you cannot do anything. You can do nothing, brothers and sisters. Amen. Amen po ba? Tandaan mo, brothers and sisters, huwag kang umasa sa sarili mong kakayahan. Huwag kang umasa sa sarili mong karunungan, brothers and sisters, sapagkat unless nawala si Kristo sa buhay mo, brothers and sisters, ang buhay mo ay walang pagbabago. Let accept the one true God at tayo lumapit sa Kanya na may pagpapakumbaba at pagsisisi, and later on, makikita po natin, mga magulang at mga kapatid, kung paano po kikilos ang Diyos sa buhay po natin. So, if you are willing to move on, brothers and sisters, huwag po tayong gagaya sa mga church na puro activities na lamang. Meron pong isang kwento, at ito po ay totoong nangyari. And during the World War II, brothers and sisters, meron pong isang German soldier na nagkaroon ng mga sugat sa labanan. At sinabi sa kanya, pumunta ka sa military hospital at doon ka magpagamot. At dali-dali pong nagpunta itong sundalo na ito, at noong siya po ay nakarating, mga magulang at mga kapatid, sa ospital, meron po siyang nakitang dalawang signs na nakasulat doon sa pintuan ng church. Ang nakalagay doon, Paul is slightly wounded. At ang isang sign nakalagay doon, Paul seriously wounded. So dahil siya po hindi naman serious, siya po ay pumasok sa room na nakalagay doon kung saan nakasulat, Paul is slightly wounded. At pagbukas po niya sa pintuan, siya po'y naglakad pababa sa isang hallway. Maya-maya, nakita po niya, isa na namang sign ang nakita niya, for officers only. At ang isang sign, for non-officers only. Dahil siya po ay isang private lamang, ay pumasok po siya sa non-commissioned officer. Hindi naman siya officer. Binuksan ang pintuan. At muli nakita po niya ang isang hallway pababa. Again, nakakita na naman po siya ng isang sign, nakasulat doon, for party list only, at nakita for non-party list. Sabi niya, hindi naman ako paranig sa mga partido nito, mga papasok na lang ko dito sa non-party list. Pagbukas po niya, mga magulang at mga kapatid, nagulat siya. Siya po'y nasa labas na ng daan. Amen.
Siya nasa labas na, hindi na makabalik. Hindi siya nagamot. Umuwi siya, ang sabi ng nanay, "Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit malungkot ka?" "Nay, hindi ako ginamot." "Bakit?" Puro politika yung nasa loob. Paglabas ko sa uling pintuan, nasa labas na ako ng... Kung babalik ako, ganun din ang aking nararamdaman. Ganun po yung mga churches ngayon, mga magulang at mga kapatid. Ganun din po, labas-pasok lang. Walang nangyayari, brothers and sisters. Amen. Ganun po ang church sa mga panahon na ito. Kaya, kung gusto mong mapabilang, brothers and sisters, sa mga dead church, supportahin mo yung kanilang mga activities, mga ritual, mga bagay activities na hindi para sa Diyos. Amen. So, kung tayo po gusto natin maging alive, ang buhay po natin, let's support the true church of God. Amen. So, tayo po tumayo. Purihin po ang Panginoon sa hapong ito, mga magulang at mga kapatid. And I hope the message of God na narinig po natin ay nakapagdulot po sa atin ng isang alahala po upang tayo po'y patuloy na magbago sa ating buhay. Salamat po sa Panginoon, mga magulang at mga kapatid, sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay isang Diyos na buhay. Isang Diyos na hindi nagbabago. Isang Diyos na nananatiling tapat po sa ating lahat. Ang samot dalayan ko po, mga magulang at mga kapatid, sa magitan po ng message na ito, naway makapagbigay po na kung hindi man lubusang pagbabago sa ating pananampalataya, ay makapagbigay po kahit isang paalala lang sa atin upang tayo po'y manumbalik upang hanapin ang buhay na walang hanggan. Kaya mga magulang at mga kapatid, magpasalamat tayo sapagkat ang Diyos ay mahal niya tayo. Magpasalamat po tayo sapagkat hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Magpasalamat po tayo sapagkat sa araw na ito, sa unang taon ng 2013, sa oras na ito, 25 days after January, brothers and sisters, tayo po'y malakas. Tayo po ay buhay na buhay at dapat po natin pasalamatan sa Diyos. Kaya mga magulang at mga kapatid, let's support ang church ng Panginoon. Let's move on. Amen. Kumilos na po tayo hanggat maaga. At tayo po'y manumbalik na sa Panginoon at ipagpatuloy po natin ang mga bagay na nararapat na dapat po natin gawin. And I believe God is a God of miracles. Ang Diyos ay Diyos ng punong-puno ng pagpapala, mga magulang at mga kapatid. Yan ang kabutihan ng Diyos sa ating lahat. At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. At tinihingi po, Panginoon, ang iyong abag sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, nakikita mo po ang mga pasanin na nakapatong sa aming mga balikat. Nakikita mo po, Panginoon, ang mga sacrifices na aking ginagawa para sa iyo. Nakikita mo po, Panginoon, ang aming mga layunin. Ang mga bagay na gusto naming mangyari sa aming buhay, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami. Ganon din po amang Diyos sa hapong ito. Nilalapit ko po ang bawat isa, lalong-lalo na po kaming may sakit at karamdaman. Amang Diyos, kaabagan mo po kaming lahat, mga amang Diyos. Kaabagan mo po kami. Kung ano man po ang aming nagiging pagkukulang sa iyo, amang Diyos, tulungan mo po kami.
na maalala itong mga pagkukulang na ito at ito po ay aming mailapit sa iyo at hingin ng kapatawaran. Kaya sa hapong ito, Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat kung wala ang iyong presensya sa puso po namin, kung wala ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, ang worship service na ito ay walang kabuluhan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ayon sa iyong mga pangako, hindi mo kami pinababayaan at ni iniiwanan man. Salamat po sa Panginoon sa lahat ng kabutihan na ginagawad mo po sa aming lahat. Salamat po sa kalakasan ng aming lupang katawan. Salamat po sa aming mga anak, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid sa laman at sa espiritual, na patuloy mo po silang iniingatan at pinagpapala sa bawat oras sa kanilang buhay, Panginoon. Kaya sa hapong ito, maraming salamat po, Panginoon. Isa na namang matagumpay na araw ang pinagkaloob mo po sa aming lahat. At muli, Amang Diyos, gawin mo pa rin patuloy na matagumpay ang bawat fellowship po namin sa iglesia na inyong tinatag. Salamat po sa hapong ito. At ang lahat ng ito, aking pong buong pusong pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda po